nang tumayo at maghawak-hawak kamay. Awitin po natin ang panalangin itinuro ng ating Ama. Lahat po ay lumuhod bilang galang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, tunay na kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Lahat ng kaparaanang mabuti ay magmumula sa Kanya. Halina kayo, mga minamahal ko. Ilagak niyo sa Kanyang isipan ninyo upang mapangunahan niya. Siya ang mabuting katuruan. Ang lahat ng turo niya ay kay inam. Lahat ng nasa kaligawan, aakayin niya sa matuwid na daan. Lahat ng buktot ang kaisipan, itutuwid niyang tuwiran. Maling paggugualay, itatama niya at itutumpak sa marapat nilang gawin. Halina kayo, mga minamahal ko, damdamin niyo'y pagbigyan. Nung makapasok siya lamang at nang mapagtuunan niyo ng pansin ang mabuti niyang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang minimithi mo ang mabuti para sa kapwa mo, lalo mo siyang nadarama at makikilala. Subalit magmithi ka ng masama, tingnan mo kung sinong manaig sa'yo. Sino baga ang nananahan kapag masama ang isip ng tao? Diyos ba at Kristo o demonyo? Yan, itakwin nyo, mga mahal ko, ang nagsisilid ng masasamang pag-iisip, ang nagpapagulo ng kaisipan, ang nagbibigay kalituhan,
upang ang Ama mismo ang magbigay sa inyo ng tama at tumpak na marapat at dapat sa buhay niyo'y maging ganap na tuwirang makagalak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa. Hanggat hindi nagaganap ang lahat, kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag na iniuulat sa binasa, bumaba ang anak para tuparin ang mga salita at ihayag na tama at marapat. Ipakita ang katotohanan, ipadama ang katapatan, hindi para pakliin at ito'y baliwala lamang. Kaya ang banal na salita na itinala ng panahon ni Moises ay sinalarawan niyang ganap upang mapatotohanan na ang salitang banal ay buhay na nagmula sa Ama. Kung papaano tumupad ng maayos, kaaya-aya, kalugod-lugod sa kanyang pananaw, at kung papaano maging tapat at makatotohanan bilang isang tunay na anak. Kaya, paano nyo ba naisasabuhay ang layunin ng Ama sa buhay nyo? Paano nyo ba tinutupad ang mga tuntunin niya? Dinadaya nyo ba siya at nagkukunwaring ginawa nyo, subalit hindi naman pala? Sino ang dinaya nyo? Sarili nyo rin mismo. Kaya, halina mga minamahal, kung papaano yung sinasabing mabuti ang Ama, pakita nyo mabuti nga siya. Mabuting pag-iisip, mabuting damdamin, mabuting layunin, mabuting adhikain, mabuting pananalita. Igawad nyo sa inyong kapwa. Tinutupad nyo ba ang mga bagay na ginagawa nyo dahil sa sarili nyong adhikain o para sa marami at kapwa nyo tao? Magalak kayo at magpugay, sapagkat yan ang katotohanan na gusto ng Ama, ang magkaisa at magmahala ng mga anak niya at mapatotohanang magkaisa sila. At anak nga kayo, anak niya sila. Buhay ba ang Ama? Kaya habang tinutupad mong may galak kung anong layunin niya, ikaw mismong tumutupad ang sumasaya. Ikaw mismong tumatalima ang lumiligaya, sapagkat kung paano mo nadarama ang pag-ibig niya, kaya ka nakatutugon sa kanyang panawagan, siya mismo ang nag-atas, siya mismo ang tutupad, kasama mo siya. Hindi ka nag-iisa, hindi ka mag-iisa, at di ka mag-iisa kailanman. Sapagkat kasama mo ang kanyang espiritu para tuparin mo ang layunin niya para sa iyo at sa kapwa mo tao. Kaya halina mga mahal ko, tigibin ninyo ng galak at paniniwala ang bawat ginagawa niyong mabuti gagantihan ng Ama. Tigibin ninyo ng pagtitiwala ang lahat ng inyong mabuting layunin ay may gantimpala para sa Kanya. Sapagkat ang tumutupad ng dahil sa Kanya at di dahil sa sarili lamang, siya mismo ang mararamdaman, siya mismo ang laman ng isipan. Ang may pandinig ay nakarinig.
Kaya tandaan ninyo, sabi nga, tandaan ninyo, mga minamahal ko, ang habiling ito, kung katulad lamang sa mga eskriba at ng mga hentil at pariseyo, ang pagsunod ninyo para sa kalooban ng Ama, hindi makaparoroon at di mapagharian ng Diyos ng katotohanan. Kaya, yamang kayo'y nag-iisip na nasa ninyong maligtas at kaligtasan ay kamtin, anong dapat gawin? Maging tapat at makatotohanan na pangunahin sa sarili at nang maging tapat sa kapwa-tao. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba yung mga eskriba at pariseyo? Nang panahon ng Kristo, nagsasama-sama yung mga mapagpaimbabaw na mga ngaral, mga bulaan, at nag-usap-usap kung paano nila sisiluin ang Kristo, kung paano nila ibabagsak ang paghahari niya dito sa lupa, na hindi naman nila kaya sapagkat siya'y binaba para maghari sa lahat. Kaya naman, sa galit nila, hindi nila alam kung paano nila masisilo hanggang sa gamitin nila si Judas. At si Judas naman, nagpagamit kay Satanas. Kaya, ang tao palang nagpapagamit sa hindi tama, hindi pala tao. Sino siya? Satanas. Kayo, tingnan nyo nga katabi nyo. Tao ba? Maganda ba? Gwapo ba? Yan ang mga anak ng Ama. Sapagkat kahit napango ka, maganda ka sa Kanya. Kahit maitim ka, maganda ka pa rin sa Kanya. Kahit bulaga ang mata mo, maganda ka pa rin sa Kanya sapagkat nilikha ka niya. Nakawangis niya. Kaya, huwag niyong ibaliwala ang itsura niyo. At huwag kayong magagalit, magdaramdam kung ano kayo. Tanggapin ninyo at pasalamatan kung ano kayo na binuhay ng Ama dahil kayo'y sa Kanya nagmula. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag niyo siyang ibaliwala, kundi igalang niyo siya at sambahin sa katotohanan, ngunit sa isip, sa salita at sa gawa. Huwag lamang sa salita, kundi laki pa ng gawa. Huwag lamang sa isip, sa damdamin nagmumula. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ang pagtaliman nyo sa Kanya ay para lamang katulad ng mga pariseyo at ng mga eskriba, dinadaya lamang ang sarili. Anong mapapala? Walang mapapala. Sapagkat kung ang ginagawa ng masama ay nakapagbibigay, at ikaw na nagsasabing mabuti, gayon din ang ginagawa mo, ngunit hindi naman pala totoo sa puso mo, sa bibig lang pala, eh di katulad mo rin ng isang masama. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, na isasalarawan ang kabutihang taglay ng isang tao sa tunay na nararamdaman niya, mapapakita ang katotohanan. At makikita rin ang tunay na laman ng puso ng tao. Kahit gawin ay mabuti. Paano? Nagsasawa, sumusuko, nanghihinawa, nagbibilang, nanunumbat. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag niyong gagawin yan sa mga anak niyo. Kung tunay na mahal niyo ang mga anak niyo. Buhayin niyo pag-ibig sa kanila. Huwag yung, lalo niyong pinapatay yung pagmamahal nila sa inyo. Sapagkat ang Ama, gaano man kay sama ng mga anak niya, minahal pa rin niya, di ba ga? Kung minsan, alam mo nang sinungaling ng anak mo,
Kung sinungaling ang anak mo, ididikdik mo pa sa kanya, sinungaling ka. Eh, sino ba namang umamin na sinungaling? Meron ba? Kaya, anong gagawin ng anak mo? Nalapastangan na sa'yo dahil nawawala na ng galang, nawawala na ng pagmamahal. Sa sinasabi mo'y lalong namamatay. Di lalo kanyang binabaliwala. Sapagkat nung oras na yon, iba nakasanib sa kanya. Iba nasa sa kanya. At kung ikaw ang Kristo at Ama ang nasa sa'yo, alam mo yun. Papatayin mo yun. Hindi mo yun papatulan. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya susuriin nyo ang pagkilos at paggalaw ng kalaban at ng Ama. Kung tunay na batid na ninyo ang Ama sa damdamin ninyo, yung oras na yon, bata man, di ka patatangay. Bakit? Sapagkat mismo, alam mo, ang ugali ng Ama at ugali ng mapanlinlang na espiritu. Kaya tingnan mo ang ginagawa ng bata. Inuudyokan ka bang magalit? At inis na inis ka na. Nasampal-sampal mo na. At nang nagalit na pagsampal-sampal mo na bago ba? Lalong hindi, lalong tumigas ang ulo. Mga minamahal, ang Ama, pinatatatag man niya ang mga anak niya, subalit, may pagmamahal pa rin. Minamahal pa rin niya. Kaya kung tunay ang pagtupad at pagganap, mapagpapaumanhin na ninyo ang kapwa niyong gawa sa inyo'y wala nang ginawa, kundi kayo'y galitin. Buhay ba ang Ama? Kaya magagalit ba kayo? Kung kilala nyo na ang Ama at nararamdaman nyo na di niya na kayo pagagalitin. Anong mararamdaman nyo? Habag at awa na. Kaya, maliban maramdaman nyo ang habag at awa, totoo na yan. Nasa Kanya na kayo. Subalit kapag ang nararamdaman nyo'y galit pa rin, naku, kalaban pa rin. Naglalaban ang sa sarili mong nag-iisa. Nag-iisa katawan mo, dalawa naglalaban. Ang mabuti at masama. Panaigin niyong mabuti. Nang mamatay ang masama at mabuhay ang kabutihan. Buhay ba ang Ama? Subukan nyo namang gawin kung ang bawat ginagawa nyo'y masaya kayo at bukal sa puso nyo, kay gaan yung natatapos ang lahat ng ginagawa nyo, aliw na aliw kayo at masaya. Subalit subukan yung napipilitan, darag kayo ng darag, bagsak kayo ng bagsak, manganing-aning lahat ng hawakan nyo'y mabasag at madurog. At pati kayo'y walang magagawa, kundi magngit-ngit, pati puso nyo'y galit na galit. Tingnan nyo, pagkatapos nyong gumawa, eka, nanlalambot na eka ako sa pagod. Lalong nag-inis, nang nagutom. Pakainin mo nga eka ako, gutom na eka ako, pagod na pagod na. Mga mahal, madaling masuri ang pagkilos ng kalaban at ng pagkilos ng Ama. Suriin nyo. Huwag kayong patalo. Huwag kayong palinlang. Suriin nyo. Kapag nasuri nyo, mapupuri nyo ang Ama at masasabi nyo, salamat Panginoon at natuto ako sa iyo. Kung hindi sa aral mo, kundi sa mga salita mo, isa rin pala akong hunghang na tao. Kala ko'y mabuti ako, kala ko'y mabait ako, hindi pala. Ako'y paimbabaw pa rin pala. Subukan ninyo mga mahal ko at magagawa nyo, masasabi nyong lahat, maari pa lang, mabago, baguhin ng Ama. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan,
kasiyahay inyong kamtan. Kaya nga, ulitin natin. Huwag ninyong akalain na parito ako pang pawalang bisang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Na parito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga yon. At yan ang katotohanan. Kaya, nang sa panahon ni Moises ay hindi niya naisalarawang mabuti at na hindi niya naiulat na mainam, sapagkat hindi sa kanya nakatakda iyon. Hindi sa kanya nakatakdang iulat at tupdin, kundi may ibang layunin ng Ama at pag-aata sa kanya ang hanguin niyang mga Israel at makarating sa lupang pangako. Kaya sa anak na ibinaba, doon pinatupad, doon siniwalat, doon nagsalarawan ng pawang katotohanan na ang salita ng Ama ay di niya nilabag, kundi sinalarawan, binigyan ng buhay, at binigyan ng katuparan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman sa panahon ng kanyang espiritu, ang lahat ng sumusunod at nakakadama na sa kanya, binibigyan nila ng katuparan upang mailunsad at patuloy na huwag nang mamatay kung anong sinimula ng anak at sa mga anak niyang sumusunod at tumanggap. Nabubuhay at patuloy na mabubuhay ang ginawang halimbawa, kaya magalak kayo, magpuri kayo kung isa kayo sa naging isang halimbawa para sa inyong kapwa, para sa inyong mga kapwa, at para tuparin ang kalooban ng Ama na inuna ng anak at binahagi sa mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Kaya maliwanag na po ba sa inyong lahat? Lalo't higit mga lingkod. Katulad nito. Isang araw, kahapon pala, yun, pagdating galing ng eskwela, kala niya siguro, di ko naririnig. Hoy, tumitig ka sa akin. Kala mo, di kita naririnig, ano? Kala mo, hindi kita nakita. Sabi niya, oh, ba't ka umiyak? Sabi naman kay Chris. Kasi po, sabi niya, hindi ko daw siya, kabait mo, ano na? Napakabait. Alam niyo po, kung Kapampangan kongan, kasabihan ko Kapampangan, uling ali 19 dyan Kaso, Tagalog kayo maraming Tagalog. Takpan mo tenga. Ayun, kabait. Alam niyang siya Alam niya siya pinag-uusapan yan, ang patuto ko sa inyo. Kahit bata, may pandama, may pag-iisip. Kaya, ipadama niyo pag-ibig. Ipadama niyo at iulat yung tama ng magkaisip. Huwag yung kinurot. Sasabihin, hindi kinurot. Lihim na kinurot. Ba't ka umiyak? Ewan ko po ka sa kanya. Hindi, siyempre, bata. Kung sasabihin ka, hindi, siyempre, hindi sasabihin, galit. Pigil na pigil. Dumating ang kakampi. Dagpalahaw. Ganyan ang bata. Ganyan din ang asal batang ugaling hindi tama sa matanda. Kapag nakakita ng kakampi, haru, parang batang sinungaling. Adya benga, belya, bla 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 bla. Maka-Diyos daw yan. Lingkod daw ang ganyan. Pero hindi naisip, narinig ng lahat na ang lahat ay walang malilihim sa saksi at nakaririnig sa lahat. Kaya pag-aaralan ninyo, mga minamahal,
Tandaan ninyo, katulad ng bata, alam nyo mang masama, sabihin nyo mabait. Ay, kabait ng anak ko. Ay, kabait ng apo ko. Eh kung wala kayong pag-ibig, hindi nyo magagawa. Sapagkat maiinis kayo eh. Yan ang palatandaan. Kung may pag-ibig kayo, matitiis nyo. At yan ang ginawa ng Kristo. Dahil totoong pag-ibig, hindi pa imbabaw na tulad ng mga hentil, Pariseo at Eskriba. Pakunwari lang ang pangangaral nila. Kaya nga nung patama ng Kristo, at galit na galit sila, dahil inisip nila, pinatatamaan tayo. Nagsusuot kayo eka ng pagkahaba-haba eka ng inyong mga tirantas, mga pantali, mga pilakteras eka. Subalit, ayaw nyo man lang magdala at pinapapasan nyo ang dapat pasatin nyo sa kapwa nyo. Sapagkat nilalagay nyo ang sarili nyo sa magandang luklukan at marangal. Yan ang mga tao, ugaling tao. Tinatalaga nila ang sarili nila. Silang magaling, silang mabuti. Kaya dapat may marangal silang upuan. Subalit sa Ama, wala kang upuan. Sapagkat iuupo ka sa impyerno. Kung ugali mo'y gayon, buhay bang Ama? Kaya, ano ang gusto nyo? Doon sa kaharian niya, may sarili kayong silid at luklukan, bagamat wala pang patotoo, wika nga. Ngunit kung kayo naniniwalang may impyerno at langit, at nagtitiwala kayo sa banal na aklat na ito, naniniwala kayo sa salitang totoo. Alin ang gusto nyo? Iluklok kayo ng kapwa nyo? O ang Ama ang iluklok para sa kapwa nyo? Ang Ama ang iluklok. Iluklok siya sa inyong marangal na pagkatao. Buhayin niyo siya sa inyong buong katauhan. At siyang manahan bilang templo ng katawan nyo, ay mananahan ay siya. Bilang templo ang katawan nyo, na siyang maghahari at mangunguna. Kaya, gawin nyo ang lahat ng pagtupad at pagtalima nang dahil sa Kanya, nang dahil sa kapwa nyo, at di lamang dahil sa kalooban at kagustuhan niyong sarili. Sapagkat alam niya lahat yan. Kaya kayo ba'y naririto at pumarito alang-alang sa nasa ninyong gumaling? Tanggapin niyo muna siya na magpapagaling. Kilalanin niyo muna siya na magpapagaling. Damhin niyo muna siya na nagpapagaling. At isa-isip niyo, isa puso nyo ang mga aral niyang isiniwalat ng anak, binahagi ng anak, pinatotohanan ng anak, at sinalarawan ng anak. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, mga minamahal ko, ang mahirap para sa inyo, magaang gagawin ng Espiritong suma sa inyo. Pagharian kayo. Mapapalad ang mga nagmamalasakit, nagmamahal ng tapat. Sila mismo ang naaaliw, nagagalak. Kayo mismo, mararamdaman nyo sa puso nyo kung totoo ang ginagawa nyo. Kayo mismo makadarama sa puso nyo kung tapat kayo. Kapag maligaya kayo sa bawat ginagawa nyo, kapag nasisiyahan kayo sa bawat ginagawa nyo, totoo ito, bukal na ginagawa nyo, galing sa puso nyo, hindi sa nguso nyo. Subalit, kapag hindi kayo nakadama ng tunay na ligaya, galak at pang-unawa sa isip nyo, may kasama, dalawa ang nasa katawan nyo. Hindi purify. Kaya ang gusto ng Ama, maging dalisay, maging malinis. Isang espiritu lamang, huwag niyong dalawahin nang di kayo dinadayat, nalilinlang. Walang makagagawa nito, ngunit magagawa ng Ama, sapagkat Diyos siya ng katotohanan at buhay niya nakaloob sa inyo ay taglay.
Kaya kayo nariritong buhay. Kaya kayo naririto'y buhay. Dahil buhay na buhay siya na nais niyang mabuhay sa inyo at magdaman nyo kung sino siya sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya maging sa anak mo, sa anak nyo, i-reverse psychology nyo sila. Baliktarin ninyo kung saan sila mahina. Doon nyo sila palakasin. At kung sino mahina, siyang inyong palakasin. Hindi yung malakas, pinalalakas nyong pilit at patuloy nyo pong pinalalakas. At ang mahina, ayaw nyo. Sapagkat wala kayong dangal doon, wala kayong karangalan doon, hindi nyo maipagmamalaki. Hindi. Kung sino yung batig nyong masama, siyang inyong itama, mahalin pawa at kupkuping ganap. Tulad ng 99 na iiwanan at ang isang nawawala. Dahil siya nagpakasama, siyang hinanap, pawa. Subalit ibang katwiran ng tao. Kaya mabigat ang dugo ko sa anak ko na yan. Kasi masama ugali niya eh. Saan ba nagmana yan? Ano ba dugong nananalaytay sa kanya? Di ba galing sa'yo? Kung bigat na bigat ang loob mo sa kanya, aba, kung ikaw di mo maunawa ng anak mo, iba pa kaya? Sa makatwid, suriin mo, alalahanin mo lahat, ibalik mo sa iyong diwa kung ibabalik ng Ama. May ugali ka bang ganun ng bata ka? Kung nasuri mo, wala. Mag-usap kayong mag-asawa. May pagmamanahan kaya ito sa ating pamilya? Pag nasuri ninyo, ay nakamana siguro yan sa lola niya. Nakamana yan siguro sa lolo niya. Ngunit tayong dalawa, ina't ama niya. Kailangan sa atin siya magmana kung mabait tayong parehas. Paano kung di kayo parehas na mabait? Ang isa'y nagbabait-baitan, ang isa'y masama. Mga minamahal, pagsusuri lamang ang kailangan at pag-amin. Sapagkat ang lahat ng may buhay ay hindi dapat itapon, kundi lahat ng may buhay, minamahal, kinukupkup ng Ama. Ang sabi nga, hayop man, minahal niya, binuhay niya pa rin. Kaya ang tao, masama't mabuti, minamahal pa rin niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahayin yung kamtan. Kaya't kung tunay niyong mararamdaman ang pag-ibig ng Ama, susuriin niyo muna yung sarili. Ba't ba lagi kang galit sa kapatid mo? Ano ba kinagagalit mo sa kapatid mo? May ugali siyang hindi maganda? Kung maganda ugali mo, mapagbabago mo siya. Sa papanong paraan, hindi mo kaya. Ngunit dahil mabuti ka, ang Diyos na mabuting kinamtan mo, tinanggap mo't nasa sayo, sa Kanya kahihingi ng hindi mo kaya. Upang ang hindi mo kaya, dahil mabuti ka at nagpapakabuti ka, siya namang magbibigay sa'yo para makaya mo ang gusto mong gawin na pagbabago ng nais mong baguhin. Sapagkat walang makagagawa niyan. Walang taong matuwid, walang taong banal, walang perpektong tao. Ngunit ang Ama, banal, matuwid at madalisay ang kanyang kalinisan. Perpekto. Wala siyang kamalian. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kung magkapatid kayo, nagmamahal ang isa'y hindi kayo magkakapanagpo. Sigurado hindi kayo magtatama. Kung sawa ka na rin, lahat ng kabaitan ginawa mo na rin, ay, tama na. Para matangay ka pa sa isang masama, lumayo ka na. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sabi, ilang pong beses kang dapat magpatawad. Hindi lang 7 beses. 77 pa. Ibayuhin mo pa. Doble-doble pa noon. Dahil habang nabubuhay ka. Ngayon, kung nagsawa ka na at sumuko ka na, ang pag-ibig mo, huwag mo naman papatayin. Ibigay mo na lang sa makapagpapabago ng panahon para siya'y baguhin din.
Suko ka na. Hindi mo na kaya. Wala ka nang magagawa. Layuan mo siya. Huwag kang patangay para maging masamang tulad niya. At sasabihin mo, dahil sa'yo sumama ako, ba't ka magpapakasama? Kung mabuti ka. Lumayo ka sa masama nang di ka matangay sa kasamaan. Subalit, hindi sinabik, inatas, inutos, itakwil mo. Kundi ang wika, lumayo ka lamang at ipanalangin mo siyang patuloy at huwag papatayin ang pagmamahal sa damdamin. Buhay bang Ama? Mga minamahal, pasubali kung tuturan, hindi kaya itong tupdin ng nilalang. Kaya nga, ang ibinigay ng Ama, ang makatutupad at makatatalima, Espiritu Santo, sumainyo, mga mahal ko. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, mula sa Deuteronomio, nanawagan si Moises na maging masunurin ang Israel. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal, Peor. Nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Yan ang Diyos-Diyosan, hindi ang Kristo. Si Baal. Ngunit kayong nanatiling tapat sa Kanya ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon, may itinuturo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Narinig nyo? Ang sino mang sumusunod sa tuntunin ng Ama, makakapakita siya ng katotohanan na lumalawak ang pangunawa. Ang mapurol, tumatalim. Ang makitid, lumalawak. Ang maiksi, humahaba. Kaya natututo sa dati niyang pag-iisip na mali, natatama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat bibigyan ng pangunawa ng Ama ang mga anak na sumusunod sa Kanya, kaya ang walang pangunawa ay babahaginan niya at bibigyan niya ng lakas at tibay para magawa ang tama at tumpak. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong? Anumang oras, liban kay Yahweh. Aling bansang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit, kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Maliwanag ang habilin. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Kaya hindi pinatay ng Ama ang kanyang tuntunin at kanyang mga aral, kundi pinagtibay ng bumaba, isiniwalat at hinayag ng binaba, sinabuhay ng bumaba upang mailathala, mapabatid sa mga tao sa lupa. Kaya ngayon, apo ba kayo ni Moises? Lahi ba kayo ni David? Ninuno nyo ba'y si Abraham? Kung magkagayon, maliwanag ang habilin. Hindi ito binabakli at pinapalipit lamang, walang labis, walang kulang.
ganang katauhan di mababaybay, ganang di nyo nasilayan, ang may pandinig ay nakarinig. Ituro nyo sa inyong mga anak at mga apo, sa makatwid, mga anak kayo ng Ama, ngunit inapo na lamang kayo ni Abraham, sa lahi ng Israel, ang lipi ni David. Kung kayo'y totoo, ang maririnig nyo ay narinig nyo na nga, at madarama nyo kung puso nyo'y Ama itong nakatahan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, kaya't magalak kayo, yamang tinutupad nyo ang layunin at tuntunin ng Ama. Magbunyi kayo kung sinidlan niya na kayo ng pangunawa at binuksan niya na ito. Patuloy kayong maging kaya-aya na magmithing sa kanya'y tumalim at sumunod, sapagkat kayo rin mismo ang makikinabang sa ginagawa niyong tama, ang magagalak sa ginagawa niyong marapat, ang magpapala at gagantimpalaan sa mabubuti niyong mga adhika. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Kaya't sa tuwin ay sinasambit, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, nang kayo ay masyahan, upang di nyo maramdaman ang inyong paninimdim sa buhay, at patuloy na lalawak ang pangunawa upang kayong lahat ay makahulagpos na ganap sa pakikibaka sa buhay nyong taglay, sa hamon sa inyo upang manampalataya, samang di nyo nakikita, subalit nagpapadama upang kayong lahat ay magmahal tulad niya. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya kapag nararamdaman nyo siya, di ba naaaliw ang puso nyo? Kapag naaaliw ang puso nyo, di ba sumasaya kayo? Kapag sumasaya kayo, di ba magagalak kayo? Kapag may galak kayo, may galit pa ba no? Salamat. Bow. From the bottom of my heart, sabi ng tao, I love you, Eka. Tapos binigyan ng rose. Pagtalikod, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung lahat lamang ay may pusong binago ng Ama, wala nang talusira, wala na ring sisira sa kanyang mga mabubuting adhika. Sapagkat nagkakasira-sira lamang ang tao sa lupa kapag masasama ang diwa. Kaya sa masamang pag-iisip, pati bibig sumasama. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka
winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Ay, mga minamahal ko, pag may hinahatol sa inyo, pakakaintindihin yung mabuti, ano? Ang aksibal hindi pinapainom sa inyo. Pagkatapos, pag kayo na perhisyo, sasabihin nyo, pinainom po ako ng ganon. Ba, hindi po pinapainom sa inyo. Subalit, nang unang panahon ng mga sanggol, pinainom, patak lang. Hindi, lago. Ay, naku naman. Kaya, kayong lahat, magnilay. Pag hindi nyo naintindihan, tatanong nyo, ano po? Tatanong nyo. Pag di nyo naintindihan ang pinapainom sa inyo, huwag kayong mahiya. Ulitin nyo, itanong nyo. Sapagkat mas maganda yon kesa nagmarunong kayo at nagmagaling na naunawaan nyo. Hindi naman pala, pag naapektuhan kayo, nakasira sa inyo, sisisihin nyo yung, binubuhay kayo at ninanais gumaling, hindi kayo pinapata. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ayan, pinangatin na ako. Ako sa inyo may nakalao. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Aray. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o ang kinatanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Tingnan nyo, kung minsan, hawak mo na, tinatapon mo pa. Kung minsan naman, hindi naman sa'yo, nakuha mo. Ganun lang ang buhay. Laging sapalaran yan. Pakikipagsapalaran yan lahat. Diba? Ngayon, kung di ka makikipagsapalaran, paano ka magtatagumpay? Kung di ka lalaban, paano ka magtatagumpay? Kaya laban ang laban, makipagsapalaran, wag sa mali, wag sa masama, sa tama at mabuti. Pawa. Buhay bang Diyos? Kaya lang may mga taong lalaban sa mali naman. Sa palaran eka, pag nanalo eka ako, may pera ako, natalo. Walang pera. Buhay bang Diyos? Kapag mahal nyo ang sarili nyo, hindi nyo isasapalaran ang sarili nyo buhay sa mali. Tatandaan ninyo, ang tunay na nagmamahal sa sarili, hindi niya pinakikipagsapalaran ang buhay niya sa mali. Ano yon? Kung lagi kang galit, sabi mo, mahal mo sarili mo, kaya ka nagagalit dahil inaapi ka mo, minamata ka mo, inuhusgahan ka, galit na galit ka. Pinakikipagsapalaran mo, hindi ka mo mapwede, magpatalo, ako tama, ako ang... natake ka. Paano mo mahal ang sarili mo? Di manahimik ka na lang. Nang sa gayon, manalo ka. Buhay bang Diyos? Bakit? Habang nagagalit ka, panalo ka ba? Talo ka. Sapagkat ang nanalo sa iyo, si Timanya. Hindi ang Kristo. Kaya upang manaig ang Kristo sa iyo, anong dapat gawin mo? Ano? Ipagsapalaran mo ang buhay mo sa mabuti. Sundin mo ang kalooban niya. Sundin mo ang mga aral niya. Sundin mo ang mga pangaral niya. Huwag sundin mo ang salita ng kapwa mo. Sunod ka ng sunod. Galit na galit. Galit ka ng galit. Huwag ka ng makinig. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagarian kayong tuwiran. Kung walang may dudulot na mainam, ang inyong mga naririnig sa kapwa nila lang, sarado niyo yung tenga nyo, ipinig niyo bibig nyo, pikit niyo mata nyo, at huwag makinig kayo. Kung mabuti, sige lang ng sige. Katulad ng mga hentil, mga eskriba, pariseo, mga sulsol. Di ba ga? Kaya maliwanag ang habilin. Kung tutularan nyo lamang ang pananampalataya at pagsunod ng mga eskriba at pariseo, di kayo makararating sa kaharian ng Diyos. Di kayo mapaghaharian ng Diyos. Kaya, anong dapat sundin? Anong habilin? Ang Panginoon niyong tinatawagan, ang unang pakinggan, sundin, at damhin sa damdamin. Kaya, may inuudyok ba ang isip mo? Ngunit alam mo, hindi tama ito. Ito'y nakasisira lamang sa isip mo at makapagpapagulo ng buhay mo. Huwag mo sundin. May inuudyok ba damdamin mo? Ngunit nararamdaman mo parang nahihirapan ka at ikaw rin ang magkakasala. Huwag mo sundin. Subalit kung inuudyok sa isip at damdamin mo, makabubuti para sa kapwa mo, yan ang patutong dapat gawin mo sapagkat sinusunod mo ito dahil sa Ama mo, hindi dahil sa sarili mo. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigip kayo ng ligaya at saya sa buhay nyo. Tatandaan nyo kung papaano ang palay
isang buti lamang nang ito'y tumubo ng mag-uhay, isang kay haba ng sa kanyang puno. Ganyan din ang hinahasik na salita ng Ama, isang kataga, maraming naibubunga mabuti yan. Kaya kung susundin nyo lamang ang mga mabubuting aral niya, maraming pakinabang sa inyong buhay. At ang palay, pag naging bigas na, ang isang gatang, pag sinaing mo'y nakalsa na. Kaya kang kukarampot man lang na inyong mga natututunan at isa sa buhay nyo, aalsa ng aalsa ang pananampalataya nyo. Mabubusog kayo, mga minamahal ko. Kaya ang trigo, kahit may tinik siya, at ang palay, kahit may tinik, kapag ito'y nabalata na, kay ganda ng bunga, nakakain, nakakabusog, ano man ang naidulot ng tinik sa inyo ng buhay nyo, kapag ito'y ninamnam nyo, nakapagpabuti sa buhay nyo, na napagpapakilala na may magagawa ang Diyos ninyo. Buhay bang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsialsa at mamunga ang pananampalataya nyo. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala. May bukas pa. Mababait po kayo, no? Alam niyo po, maaga po tayo bukas, di po ba? Alas 10 po, ipagpaumanhin niyo sapagkat 2 po ang misyon ko. Kaysa po ako'y lumiban bukas, mauna po ako sa Kalantit. Meron po akong misyon ng at kailangan po kasi, alauna, nandun ako alauna. Naku po, Diyos ko, paano kaya ako nag-aasa? Pagkatapos sa Kalantipe, diretsong Santo Niño, dahil may misyon tayo doon. Kaya siguro naman po mabait kayo ngayon, ano? May gawain pa mamaya. Pabayaan niyo naman ako humiga konti. Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayo ng lahat ng mabubuting pagpapala ng Diyos.